Kung tutuusi, halos hindi magkakaiba ang mga layunin at proyekto ng mga kooperatiba sa bansa. Karamihan sa mga ito ay may mga programang ang hangarin ay makatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kasapi. At ang karamihan sa mga samahang nabanggit ay may mga pautang na naibibigay upang magamit sa pag-aaral ng mga anak, pagpapatayo o pagkumpuni ng mga tahanan, at mga pangangailangang hindi kayang matugunan ng karaniwang gawain o hanap buhay. At ang isang kooperatibang may ibang programa at proyekto para sa mga kasapi nito ay ang Apong Monica de Menalin Credit Cooperative. Buhos ang panahon nito, hindi lamang para sa mga kasapi, kundi sa pamayanan na kanilang kinabibilangan. Ang mga programa namin ay mostly mga community services ng Apong Monica. Meron kami sa healthcare, wherein meron kaming medical mission once a year. Meron kaming childcare, kung nagbibigay kami ng mga 6 months sa gamutan sa mga may tuberculosis. Meron din kaming feeding programs sa mga elementary school students. Sa taon na to magkakaroon kami ng deworming dahil nga dun sa malnutrition na nagiging problema ng mga bata ngayon. Tapos, meron kaming beautification program na tumutulong kami sa local government. Partner kami ng LGU sa lahat ng mga programa nila. Kami ang nag-fund ng kanilang mga garbage truck. So, sa mga festivities dito, halos laging kaming nandyan nakaantabay sa mga, sa mga gawain ng LGUs. So partner din nila kami sa mga banana plantation nila, sa mga agri activities. Nakapag-rehab na kami ng 5 school room building. Tapos nakahingi kami ng 2 school room building from Rotary. Tapos itong covered court dito sa tabi ng simbahan, kami ang naging brainchild. Nagbigay kami ng seed money, mga 1.2 million ang naibigay namin para magawa yun. Marami pa kaming iba-ibang mga programa katulad ng Clean and Green Project. At mayroon din kaming mga scholars sa computer training. Iba-ibang training ang nabibigay namin. Lalo ngayon mayroon kaming bagong building ng Apong Monica Training School. Meron kami mga barista training, spa, reflexologist, para mabigyan ng trabaho yung mga miyembro namin. At sa kanilang mga kasapi, walang itinatangi na ibibigay ang mga tulong pangkabuhayan, hanap buhay, negosyo, pangkalusugan, pabahay, at marami pang iba. Madaming benepisyo ang natatanggap ang mga miyembro namin dito. Unang-una, meron silang sickness benefit wherein pag na-hospital sila ng 1 day, meron silang matatanggap na 4,000. Tapos meron din silang death aid benefit pag namatayan sila ng anak o asawa. May certain amount na silang matatanggap na ka-bracket yun, conforme sa tagal ng pagiging miyembro nila dito. At may death benefit sila. Most of those na 10 years na sa amin, nakakatanggap na sila ng 30,000 pesos. Tapos meron din kaming Damayan Fund. Yung Damayan Fund, bigay lang ng co-op yun. Hindi kami kumukuha sa miyembro. 15,000 din pagka 10 years na member ka na dito. So, kahit papano may 45,000 na ang isang miyembro kung may mangyayari sa kanya. Walang alinlangan na kaya naibibigay ng Menalin Cooperative ang ganitong uri ng serbisyo ay sa dahilang maayos ang kanilang samahan. Ang kooperatiba kasi hindi basta-basta mo mapaunlad sa mga bagay na, kumbaga, kailangan talaga yung namumuno, dedicated. Unang-una yun.
Kasi siguro umpisahan natin na unlad ang kooperatiba nasa mga namumuno at saka nasa membro din. Unang-una dapat kalimutan muna ang sarili bilang namumuna ng kooperatiba. Isipin kung ano ang pwedeng gawin sa komunidad at saka sa mga miyembro. Kasi doon mag-uumpisa ang pagunlad. Kaya nga't napagwagian ito ang Gawad Pitak ng Land Bank. Aside from prestige, nakatulong talaga ang Gawad Pitak sa tiwalang naibigay ng tao mula nung nanalo kami. Kasi kumbaga pang fifth time na naming paglaban at nagpapasalamat ako kahit papano last year nakuha na namin yung number 1. Sa pagiging Gawad Pitak awardee namin, masaya din kasi biro mo buong bansa, kumbaga nationwide search yon at napili kaming isa sa pinakakatanging kooperatiba non-agri category. Kabayan, dapat ay pamarisan ng iba pang kooperatiba ang mga samahang tulad ng Apong Monica de Menalin Credit Cooperative para na rin sa kabutihan ng ating bansa. So, masasabi ko na kailangan ng yung mga active din na members ng iba-ibang community na gustong magtayo ng co-op, maging selfless sila. Isipin nila kung paano palakihin yung co-op, kung paano maging matatag, kung paano yung contributions nilang maibibigay, hindi yung kung anong makukuha sa kooperatiba. Apong Monica de Menalin Credit Cooperative ng lalawigan ng Pampanga. Halimbawa ng isang matagumpay na samahan. Nakatutulong hindi lamang sa mga kasapi nito, kundi sa buong pamayanan at sambayanan. Kabalikat ng Land Bank of the Philippines at naitanghal sa palatuntunang ating alamin.